Napabalikwas ako sa pagbangon nang marinig ang tunog ng aking orasan. Ako nga pala si Jenrick, isang binatang laki sa yaman at maraming pinaiyak na babae. Opo, gawain ko talaga magpaiyak ng babae dahil wala naman talaga silang silbi pagdating sa akin. Nagunat ako ng katawan ko bago pumaba upang kumain. As usual, makikita ko na naman ang sumisira sa araw ko. Anak, kain ka na oh. Nauna na pala ang mga kapatid mo. Siya ang sumisira ng aking araw. Walang iba kundi ang aking nanay. Ang nanay kong lalakero, anak ng anak hindi naman pala kayang buhayin. Jendrick, come here. Sit down, sige na. Wala akong nagawa kundi ang umupo na lamang at nagsandok ng kanin. Aagawin pa sana ni mama ang sandok ngunit mabilis ko itong iniiwas sa kanya. Kaya ko na po. Pagkatapos kong magsandok, binuksan ko ang takip ng Tupperware kung saan naroon ang ulam na iniluto kagabi ni Tia Maricel sa akin. Ayoko kasi ng luto ni mama, baka mahawa pa ako sa pagiging manloloko niya. Saglit po nating ihihinto yung kwento. Nais ko lamang po makisuyo na pakipindot po yung like ng bidyong ito. Yun lamang po. Ituloy na po natin. Pagbukas ko ng Tupperware, nagsalubong ang dalawa kong makakapal na kilay nang makitang wala ng laman iyon. Sino na naman kayang hinayupak ang kumuha ng ulam ko? Anak, ipinaubos ko na sa mga kapatid mo ang ulam. Malapit na rin kasing mapanis eh. What's your problem, Dad? Bakit mo pinakain sa mga hampas lupang yan ang ulam ko? Don't talk to me like that, Jendrick. Whatever. Masyado kayong malambot. Dahil sa galit, hindi ko na lamang itinuloy ang pagkain at kagad na akong bumalik sa aking kwarto. Ayokong makita ang pagmumukha ni mama. Kung hindi lang naawa si Dad sa kanya at sa mga anak niya, edi sana'y matagal na silang palaboy. Gusto ko lang naman ng buo at masayang pamilya, bakit parang hirap na hirap silang ibigay iyon. Pagkatapos kong maglabas ng sama ng loob, naligo na rin ako at nagayos na ng sarili. Siguro sa school na lamang ako kakain. Malaki-laki naman ang allowance na ibinibigay ng Dad, kaya sapat na to para sa pangkain ko ngayong araw. Paglabas ko ng kwarto, sakto ring naroon si mama at nag-aabang pala ito sa paglabas ko at gustong maghingi ng tawad. Ngunit gaya ng dati, hindi ko pa rin siya pinapansin kahit lumuhod pa siya sa aking harapan. Hindi naman talaga dapat kaawaan ng katulad niyang manloloko, hindi ba? O aaminin ko na, manloloko rin ako at marami akong pinapaiyak na babae. Pero lahat ng yun ay dahil kay mama. Lahat ng galit ko sa nanay ko, ibinubuntong ko sa mga babaeng lumalandi sa akin. Pagdating ko ng school ay sinalubong kaagad ako ng mga tropa ko, si Lloyd at Ian. Sa dinami-dami ng mga naging tropa ko, sila lamang talagang pinagkatiwalaan ko sa lahat ng bagay. Dahil simula pa lamang nung bata pa ako, sila na ang naging kaibigan at tagapagtanggol ko sa lahat ng mga nang-aapi sa akin. Uy, pogi ngayon ah. Bakit? May chicks na naman ba? Baka may binuntis na naman. Natatawa na lamang ako nang magsimula silang magtawanan. Hindi rin ako na-open sa mga biro ni Ian dahil totoo. Marami na ako nabuntis ngunit tinatakasan ko lamang din ang responsibilidad ko sa kanila. Wala lang. Gusto ko lamang kasi silang saktan. Bakit may mali ba? Ewan ko sa inyo. Halina kayo, malilate na tayo. Uwi ka ako sa kanila. Aba, kailan ka pa naging ganyan? Magkakating ka lang naman sa last subject eh. Tugon pa ni Ian. Ay nako, sumabay ka naman sa trip oh. Tugon ko na lamang. Masaya kaming pumasok sa kanya-kanyang classroom. Gaya ng kinagawian, pagdating ng last subject ay mag-excuse kami pareho na iihi, ngunit wala naman talaga. Nakikita lang kami sa dating tambayan at sabay na pupunta sa cafeteria. Habang masaya kami naglalaro ng Mobile Legends sa cafeteria, isang matandang lalaki ang lumapit sa amin. Sa tingin ko'y nasa 40s na ito. May matabang pangangatawan, maitim at medyo kulot ang buhok, na kung hindi ako nagkakamali,
ay isa siyang tindero dito sa cafeteria. Ang pangalan niya ay Mang Bilyo, nakaukit kasi sa nameplate niya. Sa pagkakaalam ko'y kilala siya bilang masungit na tindero na palagi nakasimangot sa mga estudyante. "Wala ba kayong order?" tanong ni Mang Bilyo. Nakataas ang mga kilay nito habang nakatingin sa amin. Saglit kaming napatigil sa paglalaro dahil nakaramdam ako ng mabigat na presensya. Hindi ko alam pero ngayon ko lamang ito naramdaman. Tumikhim ako at pilit nang umiti upang sagutin siya. Meron, actually kanina pa." "Pinalis ko na yung kumuha ng order nyo. Ang kukupad kasi. Sige, ano bang sa inyo?" 3 jumbo french fries at 3 milkshake. Pakidagdagan na rin ng 3 cheesecake ha." "Bali 987 pesos lahat. Just charge it on my credit card, okay?" Binigay ko ang credit card ko at kinuha naman niya. Saka dali-dali na itong umalis. Natawa naman kaming 3 at sinimulan siyang pagkwentuhan. Ayon kay Ian, mukha raw baboy na hindi pinapakain ng amo itong si Mang Bilyo dahil palagi na lamang masungit. Kay Lloyd naman ay mukhang pinaglihis sa sama ng loob. Diba, ganyan sila kung manlait pero para sa akin, si Mang Bilyo ang pinakapoging tao sa balat ng lupa. Pinakapoging itapon sa basurahan. Pagkatapos naming kumain, aakmang alis na sana kami dahil uwian na ngunit bigla naman kaming hinarang ni Mang Bilyo. Sa ngayon, nakatitig ito ng masama sa amin. Narinig niya kaya ang panlalait namin sa kanya. Ano po yun?" "Sumama kayo sa akin." Nagkatinginan kaming 3, ngunit kinalaunan ay sumama na rin kami dahil sa takot. Dinala kami ni Mang Bilyo sa kusina ng cafeteria. Walang tao roon maliban sa aming 4. Nanatili pa rin kaming walang kibo dahil sa nangyayari. Hindi talaga namin alam kung bakit ganito ang pakiramdam namin tuwing kaharap namin si Mang Bilyo. Mabigat at hindi kami makahinga na para bang ewan. Yumuko ito't may kinuha sa ilalim ng mesa. Pag-angat niya, bitbit niya na ang luma at malaking libro na nagpakunot naman sa aking noo. Tinanong ko siya kung anong gagawin namin sa libro, ngunit wala itong sinagot at patuloy pa rin sa pagpagpag nitong librong ito. Maalikabok na kasi ito, parang inabandona ng ilang taon at ngayon lamang nakuha. Padabog niyang inilapag ang libro. Napaubo naman ako dahil may kaunti pang alikabok na nagsipagliparan papasok sa aking ilong. Ganoon rin ang dalawa. Napaubot na pabahing na lamang muli. Muli siya naming tinanong ngunit pinaningkitan lamang niya kami ng kanyang mga mata. Nanatiling nakapako ang aming tingin sa libro hanggang sa buksan niya ito. Isang malamig na hangin ang sumalubong sa amin. Nagtataka na rin ako dahil nasa loob kami ng kusina ng cafeteria at maliit lamang ang bintana na nandito. "Ito ang libro ng mutya." "Mutya? Ang random mo naman, Mang Bilyo." Tugon pa ni Ian. "Ano ba talagang gusto mo sa amin? Itong si Lloyd ba?" Tanong ko naman. Baka ikaw." Sagot pa ni Lloyd. Binatukan ko naman si Lloyd ng pilosopuhin ako nito. Natuwa naman si Ian ngunit na natiling nakatitig sa amin ng masama si Mang Bilyo. "Meron ba sa inyong may lahing manggagamot?" Ilang minuto pa bago na proseso ng maayos ang utak namin sa tanong ni Mang Bilyo, ngunit natawa kami dahil napagtanto namin ang kanyang katanungan. Manggagamot, bakit hindi niya nalang sabihing doktor? Ay nako, mga matatanda nga naman. "Doktor po ba ang ibig niyong sabihin, Mang Bilyo? Dapat talaga hiwalay yung mundo ng mga matatanda sa mundo ng mga bata eh." Natatawang sambit pa ni Ian. "Tahimik, seryoso ako sa tinatanong ko. At hindi doktor ang ibig sabihin ng manggagamot na tinutukoy ko." Ano po?" Ipinasok ni Mang Bilyo ang kamay sa loob ng t-shirt at may dinukot ito doon. Nang makuha niya ang bagay, inilabas niya kaagad sa kamay niya ang bitbit niyang isang makalumang kwintas na may pendant na bato na nakaukit sa shape na oval. Walang kadise-disenyo ang bato
At parang simple lamang ito kung titignan. Ngunit nang pinatay ni Mang Bilyo ang ilaw sa kusina, roon lamang namin napagtanto na glow in the dark pala ang kwintas na ito. Kulay orange ang pumapalibot na ilaw sa bato. Inilapit naman naming apat ang mga mukha namin upang tignan ng maigi ang bato, ngunit bigla yung inilayo ni Mang Bilyo sa amin at pagkatapos nun ay ibinalik niya kaagad ang liwanag sa kusina. Napasapo pa ako sa akin noo dahil sa ginawa ng matanda. Muntik ko na siyang bulyawan, ngunit naunahan niya ako dahil bigla itong nagsalita. Ito ang mutya ng ahas na tinatawag naming trabungko. Hindi ito ang totoong trabungko. Ito ay peke lamang at umiilaw ito tuwing makakakita ng taong itinakda ng propesiya na magmamana ng tunay na trabungko. Baliw na ho ba kayo? Sabat pa ni Ian. Isa akong manggagamot sa lugar ng Pangasinan at ako rin ang itinakdang magmana ng trabungko. Ngunit ito'y tinanggihan ko kung kaya't bilang kapalit, ako ang tagahanap ng mga taong itinakda upang magmana ng mutya. At kung hindi ko ito mahanap, maaaring malagay sa panganib ang aking buhay. Wow, fantasy yarn. Kung gusto niyo po na mang-uto ng mga katulad namin, wag po kami. Sambit pa ni Lloyd. Tumigil ka nga dyan, Lloyd. Pigil ko naman sa kanya. Totoo ang sinasabi ko, ngunit sa ngayon, itong bato lamang ang nasa akin. At oo, hindi kayo nagkakamali. Ikaw nga, Jendrik, ang itinakda ng propesiya. Kailangan mong mahanap ang mutya ng ahas sa bundok ng Mount San Isidro, Labrador sa Pangasinan. Ang trabungko ay matatagpuan sa iba't ibang parte ng katawan ng ahas. Maaaring nasa hindi pangkaraniwang ahas o di kaya nasa matandang ahas ito. Paano po kung hindi ko ito susundin? Maaaring malagay sa panganib ang buhay mo at buhay ng mga taong nakapaligid sa iyo, bata. Pagkatapos ng pag-uusap na yon, napagpasya naming tatlo na umuwi na lamang dahil sa takot namin. Sa totoo lamang ay may parte ng sarili ko ang naniniwala sa mga sinabi ni Mang Bilyo, kaya napagpasyaan ni Lloyd na mag-research tungkol sa trabungko. Hindi nga pala muna sila umuwi sa kanilang mga bahay dahil gusto rin nilang malaman ng tungkol sa trabungko. Katulad ko, may parte rin sa kanilang mga sarili na naniniwala kay Mang Bilyo. Habang inahanap namin ang resulta tungkol sa trabungko, isang website ang nakakuha ng atensyon namin. Dali-dali ko rin iyong pinindot at lumabas naman kaagad ang resulta. Base sa aming nabasa, ang trabungko daw ay isang hiyas ng ahas na kanilang iniingatan. Matatagpuan ito sa iba't ibang parte ng kanilang katawan. Ang hiyas na ito ay may kakaibang bertudo kapangyarihang taglay. Malakas itong pangontra sa anumang uri ng kamandag. May kakayahang makapagpagamot at makapagbigay ng lakas sa katawan ng taong nagmamay-ari nito. Pinaniniwala ang pinag-aagawan din ito ng mga mayayamang tao dahil ito ang nagbibigay sa kanila ng swerte. Ngunit ang tanging nakakapagpagana sa naturang mutya ay ang nakatakdang magmana at mga laga rito na may lahing manggagamot. Napakunot noon naman ako sa huling katotohanan na nabasa. May lahing manggagamot. Ibig sabihin ba kaya nito, ako ang nakatakdang magmana dahil may lahi akong manggagamot? Ngunit imposible naman dahil sa pagkakaalam ko'y wala kaming iba pang kamag-anak at mas lalong wala rin kaming lahing manggagamot. Dali-dali ko namang sinarado ang laptop at sinabi sa dalawa kung ano ang nalaman ko, at maski sila'y nagtaka rin. Napagdesisyonan naming mag-isip muna ng plano kung haharapin ba namin ang mutya ng ahas na yan o baliwalain na lamang namin ang sinabi ni Mang Bilyo. Ngunit kalaunan ay napagpasya naming maganda at magplano papuntang Pangasinan upang hanapin ang naturang ahas na may trabungko sa katawan. Sigurado ba kayo sa gagawin natin? Tanong pa ni Lloyd. Oo naman. Tugon ko naman. Bakit, may pagdududa ka ba, Lloyd? Tanong pa ni Ian kay Lloyd. Hindi naman, pero
Baka kasi hindi nagsasabi ng totoo si Mang Bilyo eh. Matanda na yung tao, tapos magsisinungaling pa. Kita mo naman yatang pinakita niya sa atin, hindi ba? Napansin kong napabuntong hininga si Lloyd, kaya tinapik ko na lamang siya sa balikat. Hindi na rin kami nagpaalam sa aming mga magulang na may pupuntahan kami dahil pare-parehas naman kaming may galit at sama ng loob sa aming pamilya. Alam mo yung pakiramdam na kapag galit ka sa isang tao, gusto mong gumanti sa ibang paraan na magalit din sila sa'yo. Hay nako, buhay nga naman. Pagkatapos maganda, tinawagan ko na rin ang driver namin na kung pwede, mairam ko muna ang sasakyan ng ilang araw. Sumang-ayon din naman iyon sa kagustuhan ko. Plano naming bukas na kami aalis dahil baka magbago pa ang isip nitong si Lloyd. Dito ko na rin sila pinatulog sa bahay at wala namang magagawa si Dad sa desisyon ko. Kinabukasan, alas 4 pa lamang na madaling araw ay gumayak na kami. Palihim kaming umalis ng bahay dahil tulog pa ang mga tao ng ganoong oras. Bago ako umalis, nag-iwan ako ng sulat na huwag nila akong hanapin dahil uuwi rin naman ako ng ligtas. Bit-bit ang mga gamit, sumakay na kaagad ako ng sasakyan at ganoon din ang dalawa. Medyo mahaba-haba ang biyahe namin papuntang Pangasinan. Maghahanap rin kami ng pansamantalang matutuluyan doon na malapit sa Mount San Isidro, Labrador. 5 oras ang nakalipas at sa wakas, nakarating na rin kami sa Pangasinan. Naghanap kami ng pansamantalang mauupahan na malapit sa Mount San Isidro, Labrador. Hindi naman kami kaagad nakaakit sa bundok dahil kailangan pa namin mag-usisa sa mga tao roon. Kung totoo ba talaga ang nasabing trabungko nitong si Mang Bilyo. May nahanap na rin kaming paupahan sa halagang 3K, may 2 kwarto at may mini sala sa kusina. Pagkatapos naming iayos ang lahat ng gamit, napagpasya namin kumain na muna bago mag-usisa sa mga taong nakatira sa lugar kung saan kami ngayon mananatili. Nang mabusog na ang bituka namin sa tiyan, kaagad kaming lumabas upang makipagsalambuha sa mga tao. Kailangan naming makahanap at makahagilap ng ibang impormasyon tungkol sa trabungko. Mahal ko ang buhay ko kaya ginagawa namin ito. Handa rin naman sila Ian na tulungan ako sa kahit na anong bagay. Ang ganda pala ng simoy ng hangin rito, hindi tulad sa syudad. Sambit pa ni Ian. Sinabi mo pa. Segunda naman ni Lloyd. Habang naglalakad kami, isang magandang babae ang nakaagaw ng atensyon ko. Maputi ito at may mahabang mga buhok. Nakasuot siya ng saya at tagun-tago ang kanyang buong katawan. Hindi naman ako kaagad nakagalaw dahil pakiramdam ko'y na-stuck ako sa kagandahan niya. Para kasing nag-slow motion ng lahat ng makita ko siya. Pakiramdam ko'y nasa isa akong teleserye. Uy, Jendrik! Bumalik ako sa realidad ng sikuhin ako ni Ian. Kanina pa pala nila ako napapansin dahil tumigil ako sa paglalakad. Inasar naman ako ni Lloyd na tinawag pang babae, ngunit nang lumingon ito sa amin, inirapan lang kami kaya nakurot ko tuloy sa tagiliran nitong si Lloyd. Nang makita kami ng mga nag-uusap na ginang, kagad namin silang pinuntahan at tinanong tungkol sa talabungko o mutya ng ahas, ngunit naman lahat sila ay hindi nagsalita at tinuro na lamang kami sa bahay daw ni Lola Jen. Pinagpatuloy na lamang namin ang aming paglilibot hanggang sa makarating kami sa isang lumang bahay. Medyo may kalayuan ito sa ibang mga bahay. Nagtinginan at nagtulakan kaming tatlo kung sino ba ang kakatok sa gate ng bahay. Ngunit kalaunan ay ako na rin ang kumatok. Lumabas naman kaagad ang may-ari. Matanda na ito, may suot na belong itim at walang emosyon na nakatitig sa amin. Anong may paglilingkod ko sa inyo? Mawalang galang na ho pero gusto lang po naming malaman kung totoo ba talaga ang sinasabi nilang trabungko. Bakit? Anong kailangan nyo sa trabungko? Napansin naming naging agresibo at aktibo ang matanda nang marinig ang trabungko. Tinignan rin ako ni Lloyd at umiling. Pinapasok kami ng matanda sa kanyang munting bahay. Binigyan niya kami ng maiinom at kinumusta kung ayos lamang ba kami
at kung nakapagpahinga ba kami galing sa biyahe. Sumagot naman ako at samantalang tahimik ang dalawa. Nagkwento naman kaagad ang matanda tungkol sa trabong ko. Sinabi niyang totoo raw ito at makikita namin ito sa Mount San Isidro, Labrador. Mag-iingat rin daw kami dahil maraming nangahas na umakyat sa bundok na yon at wala nang nakauwi pa maski isa sa kanila. Nagsitayuan naman ang mga balahibo namin nang marinig ang kwento ng matanda. Oo nga pala, nagpakilala itong bilang Lola Jen, ang pinakamatandang dalaga rito sa baryo na pansamantalang tinutuluyan namin. Kung hindi ako nagkakamali, siyang tinutukoy ng mga ginang kanina. Marami raw itong alam dahil matanda na ito. Sigurado ba kayo sa desisyon nyo? Sino ba ang nakatakda na magmana sa mutya? Ito ho, si Jenrick po. Tumingin ang matanda sa akin at hinawakan ng palad ko. Pumikit siya at nag-usal ng dasal na hindi namin maintindihan. Nagtinginan na lamang kami ni Lloyd at Ian dahil sa ginagawa ni Lola Jen sa akin. Maya-maya pa iminulat niya ang kanyang mga mata. Kasunod noon, biglang bumigat ang aking pakiramdam. Alam mo yung parang may pumatong sa dibdib mo na hindi ka makahinga. Totoo nga, ikaw nga ang itinakda ng propesiya na magmana sa mutya. Saglit lamang at kukuha ko kayo ng makakain. Nang makaalis ang matanda'y hinawakan kaagad ako ni Lloyd sa kamay. Ramdam ko ang panginginig at panlalamig ng kanyang mga kamay. Umalis na tayo rito. Sambit pa ni Lloyd. Ha? Bakit naman? Aswang ang matanda. Halika na, baka mapahamak pa tayo. Paano mo naman nalaman yun? Hindi na tumugon pa si Lloyd at kaagad na lumabas. Wala kaming nagawa ni Ian kundi ang sumunod na rin sa kanya. Tumakbo ito hanggang sa makalayo kaming tatlo sa bahay ni Lola Jen. Hoy, Lloyd! Ano ka ba? Aswang ang matanda kanina, Jenrick. Nakita ko ang refleksyon ko kanina sa mga mata niya. Baligtad tayo. Bigla na naman akong nakaramdam na mabigat na bagay na para bang nakabaon sa dibdib ko. Dahilan upang mahirapan akong makahinga. Inalalayan naman ako ni Lloyd at ni Ian hanggang sa makarating kami sa bahay na aming inuupahan. Pinaupo ako ng dalawa sa sala at pinainom ng tubig. Pagkatapos kong uminom, bigla namang nagring ang cellphone ko. Tinignan ko kung sino ang tumatawag at walang iba kundi ang magaling kong nanay. Oh, tanong ko sa kanya. Nasaan ka? Alam mo bang nag-aalala na ang dad mo? Napabuntong hininga na lamang ako dahil sa inis at walang nagawa kundi aminin ang lahat ng balak namin. Ngunit hindi ko sinabi kung nasaan kami ngayon. Kahit naman aminin ko sa kanya ang lahat, alam kong wala pa rin silang magagawa dahil narito na kami. Jenrick, umalis na kayo riyan ngayon din. Nagulat ako dahil biglang umiba ang tono ng boses ni Mama. Tumawa naman ako ng bahagya at pinarinig ko yun sa kanya upang malaman niyang wala akong pakialam sa kanyang pag-aalala. Jenrick, makinig ka. Masyadong delikado ang ginagawa niyo ngayon. Maaaring malagay sa panganib ang buhay mo. Hindi ko na siya pinatapos pa. Pinatayan ko na siya kagad ng cellphone. Natawa naman si Lloyd at Ian dahil sa mukha ko. Para raw akong hapon na takot mawala ng kayamanan. Talaga lang, sino ba namang hindi matatakot kapag nawalan ka ng kayamanan? Kinagabihan, habang natutulog kami ng mahimbing, isang kalabog ang nagpagising sa akin. Nagmula iyon sa itaas ng bubungan namin. Hindi muna ako nag-ingay at nakiramdam na lamang sa mga susunod na kalabog. Nang mapagtanto kong tumatahimik na ang paligid, bumalik na sana ako sa pagtulog nang bigla namang mag-ingay sa itaas ng bubungan. Sa mga oras na to, hindi na kalabog kundi mga yabag na ng kung sinong nasa itaas ang naririnig namin. Dikahoy kasi itong inuupahan namin at yari sa yero ang bubungan. Ginising ko na rin ang dalawa at sinabihang huwag silang maingay dahil may tao sa itaas. Dahan-dahan namang tumayo si Lloyd upang kunin ang daladala niyang shotgun. Ganoon din si Ian. At ako lang yata ang walang weapon sa aming tatlo. Habang patagal ng yabag sa itaas ng bubungan,
Sumisikip pa rin ang dibdib ko. Sinabi ko rin ito kina Lloyd na nahihirapan na akong huminga. Dali-dali namang kumilos si Lloyd upang kuhanan ako ng tubig. Ngunit bigla na lamang ako nakaramdam na parabang may gustong kumawala sa aking tiyan. Isinuka ko naman iyon at laking gulat ko sapagkat puro itim na may mabahong amoy ang lumabas sa bunganga ko. Suka lamang ako ng suka hanggang sa manghina na ang buong katawan ko. Unti-unting nagdilim ang aking paningin hanggang sa nawalan ako ng ulirat. Maya-maya pa'y bumalik na rin sa wakas ang malay ko, samantalang ang dalawa naman ay mahimbing na natutulog sa aking tabi. Nakita ko rin ang ilang mga gamit na nasa maliit na mesang katabi ng kama na aking hinihigaan. Siguro ito ang mga ginamit nila upang magamot ako. Dahan-dahan naman akong bumaba at ginising ang dalawa. Nagising naman sila ngunit bahagyan nagulat dahil nakita ako. Kagad naman akong kinamusta ni Ian at sinabi ko rin naman na ayos lamang ako. Tumawag pala sila ng albularyo kagabi para gamutin ako. Ang nakita raw ng albularyo, sinusundan ako ng isang asubong at balak akong paslangin sa hindi malamang dahilan. Si Lola Jen kaagad ang pumasok sa isipan ni Lloyd ng mga sandaling iyon. Nais niya rin sanang sugurin ito, ngunit pinigilan ko lamang dahil baka hindi naman si Lola Jen ang may gawa niyon. Ang sabi pa ng albularyo, sa kanilang dalawa, kailangan namin mag-iingat dahil ako raw ang susi upang mapagana ang mutya ng ahas. Marami na ang balak na kunin ng naturang mutya, ngunit lahat sila ay bigo dahil hindi nila kasama ang tagapagmana upang gumana ang mutya, kaya siguro raw inaasubang ako dahil gusto akong kunin ito para mapasa kanya lamang ang mutya. Maaari rin kasi itong gamitin sa kasamaan laban sa mga tao, kaya ganoon na lamang kadesperado ang mga asubang na kunin ito. Nagpasalamat naman ako sa dalawa dahil tinulungan nila ako makaahon sa kahirapan kagabi. Hindi nila ako pinabayaan, di tulad ng nanay ko noon. Hays, naalala ko na naman ang mga masasakit na pangyayaring binigay niya sa akin. Habang kumakain, napag-isipan ni Lloyd na kung pwede umuwi na lamang kaming muli sa Maynila dahil mas ligtas ako roon. Tila nakalimutan namin ang habili ni Mang Bilyo na maaaring malagay sa panganib ang buhay ko at ang buhay ng mga nakapaligid sa akin, kung kaya't sumang-ayon na rin ako na umuwi pabalik ng Maynila. Dahil sa takot ng mga oras na yon, dali-dali kagad kaming nagligpit ng gamit at nagpaalam sa may-ari ng bahay na inuupahan namin. Tanghaling tapat na nang may stuck kami sa traffic, napasa po naman ako sa akin noo dahil sa stress. Si Lloyd nga pala ang driver, kaya napagpasyaan ko munang umidlip para makapagpahinga naman. Habang nasa gitna ako ng pag-iidlip, napabalikwas ako nang marinig ang isang pamilyar na boses. Kagad akong bumangon at kinusot ang aking mga mata. Laking gulat ko na mapagtantong wala ng tao sa sasakyan at tanging ako lamang. Lumabas naman ako upang hanapin si Lloyd at Ian. Ngunit pati ang mga tao sa labas ay nagmistulang naglaho na para bang bula. "Lloyd? Ian?" Pagtawag ko sa kanila. Nagulat pa ako dahil umeeko ang boses ko habang tinatawag ang pangalan ni Lloyd at Ian. Sa paghahanap ko, isang pamilyar na figura ang naaninag ko sa hindi kalayuan. Lumapit ako rito dahil nagbabaka sakali na may alam siya sa nangyayari ngayon. Ngunit nang ako mga hawakan ko na siya, bigla itong lumingon at mukha ni Lola Jen ang tumambad sa akin. Mahalakak ito habang nanlilisik na nakatingin sa akin. "Hindi ko hahayaang gagamitin mo ito sa mabuti. Makukuha rin kita." Napabalikwas ako ng pagbangon nang maramdaman ko ang pagyugyog ni Ian sa aking katawan. Isang panaginip lamang pala. Nasa sasakyan pa rin kami at kasalukuyang nagmamaneho dahil wala na ang traffic. Yung matanda." Nauutal-utal ko pang wika. "Kanina pa tunog ng tunog yung cellphone mo. Sagutin mo na yan." Dali-dali kong dinukot ang cellphone ko at sinagot ang tawag ni Mama. Nalaki ang dalawang mga mata ko nang sabihin niyang wala na daw si Daddy. Inatake raw ito sa puso
at hindi na nakaabot pa sa ospital. Kaagad ko namang sinabihan si Lloyd na idiretso ako sa ospital na binanggit sa akin ni Mama. Nang makarating kami ron, sinalubong naman ako kaagad ng mahigpit na yakap ni Mama. Hindi ko siya pinansin at pilit na kumakawala sa kanyang yakap. Nang matanggal ko siya sa aking katawan, dali-dali akong tumungo sa ER upang makita si Dad. Ngunit pinigilan ako ng mga doktor dahil dadalhin na raw ito sa morgue. 2 araw ang nakalipas magmula nang iwan kami ni Dad. Ang dahilan doon ng pagkawala niya ay sakit sa puso. Inatake raw siya matapos malaman na umalis ako upang hanapin ang mutya ng ahas. Hindi ako makapaniwala na may alam pala silang dalawa tungkol sa mga ganitong bagay. Ngunit hanggang ngayon, sinisisi ko pa rin ang aking sarili kung bakit nawala si Dad. "Anak, ayos ka lang ba?" Dali-dali ko namang pinunasan ang aking pisngi na puno ng luha at sinagot ng may malamig na tono si Mama. Gusto ko siyang tanungin tungkol sa trabong ko dahil kahit hanggang ngayon ay naguguluhan pa rin ako. Ngunit nanaig na naman ang pride ko kung kaya't hinayaan kong lumubog na lamang ang kuryosidad ng aking sarili. Tumayo ako upang magtimpla sana ng kape sa kusina nang bigla akong napatigil ng maramdamang sumisikip na naman ang aking dibdib. Kagad ako lumingon sa may pintuan ng chapel at laking gulat ko na naroon si Lola Jen. Nakangising nakatingin siya sa akin. Kinusot ko ang aking mga mata at kasunod noon ay ang pagkawala ng mabigat na pakiramdam. Nawala na rin ang matanda sa harapan ng chapel, ngunit namilog ang mga mata ko nang makitang si Mang Bilyo na ngayon ang nasa pintuan. Nakatingin ito sa akin habang hawak-hawak ang librong ipinakita niya sa amin noon. Lumapit siya sa akin na may malungkot na aura. Paglapit niya, tinapik niya ako sa balikat na parang nalungkot din sa pangyayari. Nakikiramay ako. Bigla na lamang pumasok sa utak ko kung paano nalaman ni Mang Bilyo na nawala na si Dad, wala pa namang kaming napagsasabihan. Nalungkot ako sa nangyari. "Halika, mag-usap tayo." Wala akong sa sariling sumunod kay Mang Bilyo at dinala ko nito sa labas ng chapel. Pinatong niya ang libro sa mesa at kumuha ng sigarilyo at sinindihan nito sabay hipak. Napaubo naman ako dahil sa akin tumama ang usok nito. "Paano niyo nalaman na wala na si Dad?" "Naramdaman ko lang. Aminin mo nga sa akin, sinubukan niyo bang hanapin ang mutya?" "Oo, yun nga lang, umatras kami dahil may aswang na umaaligid-aligid sa akin. Sabi ng albularyo, nais ako nitong kunin dahil nalaman niyang ako ang tagapagmana ng mutya." "Tama nga ang ginawa mo, ngunit hindi ibig sabihin na umatras ka, matatakasan mo na ang kapalaran. Hindi ba pumasok sa isipan mo na maaaring kagagawa ng parusa itong nangyari sa Dad mo?" "Imposible. May sakit na si Dad sa puso matagal na." "Yun ang ginamit ng kapalaran upang ikaw ay parusahan. Umatras ka't nanaigang takot sa iyong pagkatao, pero hindi ibig sabihin na titigilan ka na ng aswang na yon. Hindi, nandito lamang siya sa paligid at nagmamasid, kumukuha ng tiyempo para kunin ka." Dahil sa inis, muntik ko nang makuwelyohan si Mang Bilyo. Hindi ba pumasok sa isipan niya na napaka-insensitive naman ang pinagsasabi niya sa akin? Alam niyo ba kung bakit? Dahil pinaramdam niyang karapat-dapat akong mawalan ng tatay. Dahil lamang sa hindi ko nakuha ang mutya na yan. "Kahit patayin mo pa ako rito, hindi mo matatakasan ang iyong kapalaran. Kailangan mong makuha ang mutya sa lalong madaling panahon. Tandaan mo, huwag na huwag kang maniniwala sa mga nakakasalamuha mo." Bigla ko siyang binitawan nang marinig ang boses ni Mama. Tinatawag niya ako na para bang may gustong itanong. Nagkunwari ako nag-aayos ng buhok hanggang sa matagpuan niya ako. Ngunit imbis na papasukin niya ako, tinanong niya pa kung sino raw yung kasama ko. Sinagot ko naman siya kaagad, ngunit nabigla ako dahil nilapitan niya si Mang Bilyo at nagmano bilang pagbibigay galang. Tinanong ko si Mama kung para saan yon at kung magkakilala ba silang dalawa.
Ngumiti si Mama at sinabing matagal na silang magkakilala. Bigla naman akong kinutuban dahil may posibilidad na may alam si Mama sa mutya ng ahas o sa madaling salita ay trabong ko. Kaagad ko namang tinanong si Mama kung may kinalaman ba siya sa nangyayari sa akin, ngunit umiiwas lamang siya ng tingin. At doon niya lamang inamin na kaya ako magmamana ng trabong ko dahil dati rin siyang tagapagmana nito. Wala palang katotohanan ng sinabi ni Mang Bilyo na siya ang tagapagmana dahil ang totoo pala'y si Mama talaga. Hindi ako nakapagpigil at sinuntok ang pader sa galit. Ayaw na ayaw kung may nagsisinungaling sa akin, lalo na tungkol pa sa pagkatao o sarili ko. Umiyak naman si Mama at nanghingi ng tawad, ngunit kinalaunan ay kumalma ko at nagpaalam na aalis muna para ayusin ang sarili. Habang naglalakad ako palabas ng chapel, isang matandang lalaki na may kulubot na muka ang humarang sa akin. Hinawakan ako nito sa braso sabay banggit ng mga kataga. "Bumalik ka at iligtas mo sila." Magtatanong pa sana ako kung ano ang ibig sabihin nun, ngunit bigla na lamang siyang naglaho na para bang bula sa aking harapan. Kasunod noon ang pagdating ni Lloyd at Ian, patakbo ang mga itong lumalapit sa akin. Hindi ko na lamang sinabi sa kanila ang nakita dahil alam kong mahihirapan silang paniwalaan ako. Habang umiinom kami ng beer, napansin kong hindi kumakain ng pulutan ng dalawa. Nakakapanibago dahil simulat sa pool kapag nagiinuman kami, palaging pulutan ang kanilang pinag-aagawan. Binasagan pa nga silang pulutan boys, ngunit ngayon nakapagtataka dahil di man lamang nila ginagalaw ang pulutang sisig. "Lloyd, Ian, ayos lang ba kayo?" Oo. "Bakit hindi nyo ginagalaw itong pulutan? Di ba paborito nyo ito? In-order ko pa nga ito para sa inyo eh." "Sensya na tol, busog pa kasi ako eh." Napakunot naman ang noo ko nang tawagin akong tol ni Lloyd. Hindi ko na lamang yung pinansin at pinagpatuloy na lamang ang pag-iinom. Hindi ako masyadong uminom ng marami dahil magbabantay pa ako sa lamay ni Dad. May mga darating pa kasing bisita mamaya at kailangan may mag-aasikaso sa mga yon. Hindi ko na rin naman kasi mapagkatiwalaan ng mga anak ni Mama dahil alam kong wala silang pakialam sa pagkamatay ng tatay ko. Pagkatapos kong uminom, napagpasyaan ko mauna na sa chapel para magbantay. Pinigilan naman ako ni Lloyd at Ian na pinagtaka ko naman. Tinanong ko naman sila kung ano ba ang kailangan nila pero kinutuban ako sa naging sagot ni Lloyd. "Dito ka lang muna tol, kailangan ka namin dito eh." "Ha?" "Wala, sabi ni Lloyd kailangan ka namin para umalalay sa amin kasi hindi ka naman masyadong lasing, hindi ba?" Segunda pa ni Ian. Umiling na lamang ako at hindi sila pinakinggan. Siguro dala lamang ng kalasingan nila kaya kung ano-ano na ang pinagsasasabi. Nang makarating ako sa loob ng chapel, nagulat ako dahil hinila ako ni Mama at pinaupo sa tabi niya. "Hindi silang mga kaibigan mo." Napatayo ako sa gulat nang marinig ang sinabi ni Mama. Dahil sa inis ay umiwas na lamang ako at umupo sa kabilang upuan. Hindi ko alam pero ang weird ng pangyayari ngayon. Pakiramdam ko'y may kakaiba sa mga taong nakakasalamuha ko. Ilang linggo ang makalipas, tuluyan na naming hinatid si Dad sa kanyang huling hantungan. Iyak at paghihinagpis ang maririnig mo sa lamay niya. Hindi naman ako nagpakita ng malungkot na emosyon dahil ayoko may makasaksi kung paano ako umiyak. Ayoko may makakita sa akin na nanghihina dahil hindi ako ganoong tao. Habang nakatitig sa kabaong ni Dad, napakurap naman ako nang biglang may parang boses na bumulong sa akin tainga. Umupo ako ng tuwid at inilibot ang aking paningin. Lahat naman ng tao ay nakikinig sa pari at tila wala sa kanilang lumapit at bumulong sa akin. Ipinagsawalang bahala ko na lamang iyon at itinuloy ang pakikinig ko sa pari. Nang matapos ang libing, napagpasyaan ko maunang umuwi dahil nakaramdam na ako ng lungkot. Gusto ko munang mapag-isa kaya maski si Lloyd at Ian ay hindi ko muna pinasama sa akin. Inabot ako ng ilang oras sa pagmumukmok sa aking kwarto. Sinisisi ko pa rin ang aking sarili sa pagkawala ni Dad.
Pakiramdam ko'y lahat ng ito'y kasalanan ko, pero mas nanaig ang galit ko na mapagtantong hindi ko naman pala kasalanan. Kasalanan din pala ni Mama, dahil kung hindi siya bumalik sa buhay namin, hindi ito mangyayari kay Dad. Napasabunot na lamang ako sa sariling buhok nang maalala ang nakaraan na masayang kasama ang aking tatay. Hindi ako nakaramdam ng lungkot tuwing siya umuwi galing trabaho, pero ngayon, ibang-iba na. Wala na akong dad na aabangan at siguro kung malaman ito ng batang sarili ko, tiyak na iiyak siya at sisisihin ako sa pagkawala ng pinakamamahal niyang ama. Hindi ko na malaya na dinalo na pala ako ng antok sa kakaiyak. Alas 8 ng gabi nang magising ako. Tahimik pa rin ang bahay at wala akong ingay na naririnig maliban lamang sa kabilang bahay. Pinaday off ba ni Mama ang iba naming katulong? Lumabas ako ng kwarto at tumambad sa akin ang madilim na sala at saka kusina. Kinapa ko ang daan patungo sa switch ng ilaw at pinaandar ito. Nang lumiwanag ang buong bahay, halos humiwalay ang kaluluwa ko nang tumambad sa akin ang matanda na nagpakita noon sa chapel. Nakatingin ito sa akin na para bang may nais ipahiwatig. Dahil sa takot ay kinapa ko ang walis na nasa tabi ko. At yun ang ginamit ko upang panangga sa kanya. Natawa naman siya dahil sa weapon ko. Hindi niya rin nakalimutan na pinakilala ang kanyang sarili. Siya raw si Tandang Gido, ang dating may-ari ng trabungko ng mutya ng ahas. Sa wakas, natagpuan din kita. Sino ba kayo? Ako ang dating nagmamay-ari sa trabungko. Pangatlo lamang ang nanay mo at ikaw ang pang-apat. Tigilan niyo nga ako. Ayoko na ng trabungko na yan. Nung umatras ka sa una, nawala ang tatay mo at pangalawa ang mga kaibigan mo. Sinong gusto mong isunod? Ikaw. Anong ibig mong sabihin? Ang mga kaibigan na kinausap at nakakasalamuha mo, ngayon ay hindi sila. Ang totoong mga kaibigan mo'y naiwan sa Pangasinan. Binihag sila ng aswang na si Hineba. Makukuha mo lamang sila kung papayag kang ibigay mo sa aswang na yun ang mutya. Namilog ang dalawa kong mga mata sa narinig. Gulong-gulo ko sa mga oras na yon. Hindi ko alam kung maniniwala ba ako sa sinasabi ni Tatang Gido. Paano kita paniniwalaan sa bagay na yan? Simple lang. Tignan mo sa mga mata mo ang kaibigan mo. At kung makikita mong baliktad ang iyong refleksyon sa kanilang mga mata, ibig sabihin, mga aswang sila. Kung hindi ako nagkakamali, ganito rin ang sinabi ni Lloyd bago kami umalis sa bahay ni Lola Jen. Hindi kaya totoo ang sinasabi ni Tandang Gido? Paano sila kinuha? Sa buong biyahe namin pabalik dito kasama ko sila eh. Ang aswang ay may kayang magbalat kayo bilang mga taong malalapit sa iyo. Ginagamitan nila ito ng pampabulag at itim na mahika upang hindi sila mahalata. Ngunit alam mo bang malalaman mo kung aswang sila kapag baliktad ang refleksyon mo sa kanilang mga mata? Pagkatapos sabihin niyon ni Tandang Gido, ang mga katagang yon, bigla namang namatay ang ilaw. Hysterical naman akong tumungo sa sulok at pinaandar ito. Ngunit nang lumiwanag ang buong paligid ay wala na si Tandang Gido. Lumabas ako kagad ng bahay upang hanapin siya ngunit wala na ito ron. Napabuntong hininga naman ako at nag-isip-isip kung ano ang aking unang hakbang na gagawin. Maya-maya pa'y dumating na rin si Mama at ang iba ko pang mga kapatid. Hinintay ko makaakit ang mga ito bago ko kinausap si Mama tungkol sa nais na gawin. Inamin ko rin sa kanya kung ano ba talaga ang totoong nangyari at doon niya nilinaw ang lahat. Dinala niya ako sa may basement upang gamutin daw ang kalagayan ko dahil ang tubig na pinainom ng matandang aswang sa amin ay may halong pampabulag at kapag nagamot ito'y makikita ko ang tunay na pagkatao ni Lloyd at Ian. Ang mga katulad raw naming tagapagmana ng mutya ay may mga nakikita na hindi makikita ng mga normal na tao. Nang mainom ko nga ang gamot na ibinigay ni Mama, bigla na lamang guminawa ang aking pakiramdam.
Pakiramdam ko'y nawala ang bigat sa dibdib ko. Paalala pa ni Mama, kung gusto ko raw mailigtas ang mga kaibigan ko, kailangan ko munang kunin ang trabong ko sa Mount San Isidro sa may Pangasinan. Sa dulo raw ng bundok na yon, makikita ko ang napakatandang ahas. Kung mahawakan ko raw ang mutya, may kakayahan ako makipag-usap sa mga hayop at makakatulong ang mga ito upang mailigtas ko sina Lloyd at saka si Ian. Nagpasalamat ulit ako kay Mama at mabilis na tumungo sa aking kwarto upang maghanda. Sasama sana ito ngunit pinigilan ko siya dahil masyadong delikado. Hindi ko alam pero pakiramdam ko, unti-unti nang lumalambot ang puso ko kay Mama. Ngunit hindi ko yun pinalata sa kanya. Nahihiya kasi ako sa lahat ng ginawa ko simula nang buhay pa si Dad. Pagkatapos kong maghanda, kinuha ko maliit na box sa may drawer na may lamang rosaryo. Ngumiti ako at lumuhod upang magdasal. Ipinagdadasal ko na sana ay protektahan ako ng poong may kapal, lalo na ang mga taong may iwan ko rito. Dahil alam ko malalagay sila sa panganib ng dahil sa akin. Pagkatapos kong magdasal ay sumabay na akong kumain kila Mama at maaga na ako nagpahinga. Dahil kailangan ko mag-ipon ng lakas upang akyatin ang naturang bundok na yon. Kinabukasan, 6:00 pa lamang ng umaga ay kumayak na ako. Hindi ko na rin sinama pa ang 2 impostor na si Lloyd at Ian dahil alam kong wala na sila sa kanilang mga bahay. 5 oras ang biniyahe ko para lamang makarating ng Pangasinan. Bumalik ulit ako sa inuupahan namin at salamat sa Diyos dahil wala pang umuupa. Pagkatapos kong mag-ayos ng mga gamit sa loob ng inuupahang bahay, hindi ko rin nakalimutang ipagdasal ang aking kaligtasan. Hindi naman ako aakyat kaagad ng bundok. Kailangan ko pang makasagap ng impormasyon tungkol sa bundok ng San Isidro. Naalala ko kasi ang sinabi ni Lola Jen na lahat ng sumusubok na kunin ang trabong ko ay hindi na nakakabalik pa. Pagkatapos kong magpahinga saglit, napagpasyaan kong lumabas ng bahay at maghanap ng taong pwedeng mapagtanungan. Hindi ako sanay na hindi kasama sina Lloyd at Ian. Kung kaya't lakas loob akong bumalik ulit sa bahay ni Lola Jen. Nagbabaka sakali akong mailigtas sa mga kaibigan ko kahit nawala ang mutya. Tinawag ko ang pangalan ng matanda at matagal-tagal pa bago ito lumabas. Bahid sa mukha nito ang galit kung kaya't nagsimula na naman ako matakot. Ikaw, anong ginagawa mo rito? Ibalik mo ang mga kaibigan ko kung ayaw mong ipagkalat ko sa mga tao rito ang tungkol sa buo mong pagkatao. Nagtaka naman ako dahil bigla siyang humalakhak na parang walang bukas. Dahil sa inis, sinipa ko ang gate ng bahay niya dahilan upang mapatigil siya sa pagtawa. Sigurado ka bang paniniwalaan ka nila ha? Baguhan ka nga talaga. Alam ng lahat ng tao rito ang buong pagkatao ko at wala ni isa sa kanilang nangahas na bawiin ang kanilang mga mahal sa buhay. Maliban sa iyo. Hindi ako katulad mo. Kampon ka ng kadiliman. Kagad akong umalis at bumalik ulit sa bahay. Ngayon lamang ako nagkaroon ng motibo na kailangan kong makuha ang mutya upang matapos na ang kasamaan ng matandang asubang na ito at mabawi ang mga kaibigan ko. Dali-dali ko nilinis ang mesa at inilapag ang laptop. Nag-text na rin ako kay Mama na sana ipagdasal niya ako sa aking mga gagawin. Sumang-ayon naman siya at napangiti sa akin. Habang abala ako sa may laptop, 3 katukan narinig ko mula sa labas. Nakakapagtaka sapagkat wala naman akong inaasahang bisitang darating. Nagkibit-balikat na lamang ako at binuksan ng pintuan. Nabigla naman ako sa tumambad sa akin. Walang iba kundi ang babaeng nakakuha ng atensyon ko nung naglakbay kami rito noon. Bahid sa mukha nito ang takot at pangamba kaya dali-dali ko siyang pinapasok sa bahay. Nagpakilala siya bilang si Jenny Lynn. Siya isang kaisa-isang apo ng matandang aswang na si Geneva. Alam niya raw kung nasaan ang mga kaibigan ko at handa siyang samahan ako sa bundok ng San Isidro, Labrador para lamang makuha ang mutya ng ahas. Hindi niya na raw matiis ang kasamaan ng kanyang lola at ayaw rin niyang maging aswang katulad nito kaya nakipagsapalaran siya sa akin.
Mabilis ko naman itong pinaniwalaan dahil mukhang nagsasabi ng totoo si Jenilyn. Pinaliwanag ko sa kanya ang una naming gagawin, ngunit pinigilan niya ako. Hindi raw muna ako makikipagsalamuha sa mga tao dahil halos lahat ng ito'y takot sa kanyang lola Geneva. Napailing naman ako't napaisip ulit ng panibagong plano. Tama si Jenilyn. Baka pag-isahan kami ng mga tao rito dahil sa nais naming gawin at siguradong madadamay sila. Bago kami nag-isip, ipinagluto ko muna ng pagkain si Jenilyn dahil narinig ko ang pagtunog ng kanyang tiyan. Pinakain ko muna siya bago kami nag-proceed sa panibagong plano. Nais ko sanang kunin muna ang mutya ng ahas sa bundok. Ngunit ang sabi ni Jenilyn ay mahirap kung mag-isa lamang ako dahil masyadong delikado sa bundok na yon. Marami raw ligaw na hayop na kumakain ng taong pumupunta ron. Lalo na ang ahas na nagmamay-ari ng trabungko. Malakas daw ito't delikado ang kamandag. Sinagot ko naman siya na ayos lamang at nariyan naman siya upang samahan ako. Kakayanin ko ang lahat para lamang mabawi ang aking mga kaibigan. Napansin ko namang ngumiti ng palihim si Jenilyn kaya napangiti rin ako. Nagagwapuan ba siya sa akin kaya siya kinikilig? Pagkatapos ng lahat, naghanda na ako ng mga gamit na aming dadalhin para bukas. Kung noon, umatras ako dahil sa takot. Ngayon, hindi na dahil alam kong binabantayan ako ni Dad sa itaas. Malaki ang tiwala kung hindi niya ako pababayaan. Kinabukasan, napagpasyahan namin ni Jenilyn na 6:00 ng gabi na kami akit ng bundok. Ayon din naman sa kanya, maganda raw ang naisip ko dahil kapag may araw, siguradong makikita kami ng mga ligaw na hayop at tiyak na patay kami. Kaya pagsapit ng 6:00 ng gabi, kaagad kaming umalis at umakyat ng bundok. Aaminin kong hindi madali ang umakyat, lalo na't madilim ngunit kailangan upang maiwasan namin ang panganib sa loob ng bundok na ito. Hindi ko na inaalintana ang panganib na naghihintay sa akin, basta ang layunin ko lamang ay makuha ang trabungko upang maligtas ang aking mga kaibigan. Habang naglalakbay, napangiti ako na magsimulang kumanta si Jenilyn. Isang OPM love song. Maganda ang boses niya at saktong-sakto na malaanghel ang kanyang buka. Hindi ko nga lamang alam kung bakit ang katulad niyang maganda ay dito na ipanganak sa probinsya. Ginamit ko ang pagkakataong ito upang mapalapit sa kanya. Simula kasi nung makita ko siya parang gusto na ng puso ko. Nalapitan at kilalanin siya. Ngunit nawalan ako ng lakas ng loob dahil sa mga kaibigan ko. Isa pa, masungit din si Jenilyn ng mga oras na inirapan niya kami. Pero siguro dahil baguhan lamang kami at hindi niya pa masyadong nakikilala. Nakipagkwentuhan din ito habang naglalakbay kami. Sa totoo lamang ay dinaig pa namin ang mga hikers na kahit gabi, umaakyat ng bundok. Kinikwento niya kung paano siya pinalaki at inalagaan ng kanyang lola. Ngunit nang malaman niyang asubang ito, lumayo na ang loob niya sa matanda. Siya rin daw ang nagliligtas sa mga ikinukulong at binibiyag ng kanyang lola dahil ayaw niyang makapatay pa itong muli ng mga inosenteng tao para lamang makuha ang kagustuhan niya. Ang kagustuhang makakuha ng mutya. Simula pa raw nung bata siya'y palagi na niyang naririnig sa kanyang lola ang tungkol sa trabungko na mutya ng ahas. Sinubukan pa raw ng matanda na kunin ang naturang mutya, ngunit bigo siya dahil pinoprotektahan pa ito ng mga engkanto noon. Ngunit nang may pasa na sa matandang ahas, sinubukan na naman ng matanda. Ngunit gaya ng dati bigo pa rin ito. Nasubukan na raw ng kanyang lola Geneva na dakpin noon ang unang tagapagmana ng ahas na walang iba kundi si Tandang Gido. Ngunit dahil may malakas na kapangyarihan na taglay ang mutya, natalo rin siya nito. Kaya kita tinutulungan ngayon. Dahil sa 3 tagapangalaga ng mutya, ikaw lang ang may kahinaan na pwedeng gamitin ni Lola laban sa iyo. Napatigil naman ako sa paglalakad nang marinig ang wika ni Jenilyn. Anong kahinaan? Tumigil din saglit ito
at inarap ako sa katinuro ang aking puso. Ang iyong damdamin. Ipinagpatuloy namin ang paglalakad hanggang sa makarating kami sa gitna ng kagubatan. Napagpasyaan naming magpahinga muna saglit at kumain. Tumingin ako sa wristwatch ko. Ngayon ko lamang napagtanto na halos 2 oras na pala kaming naglalakad. Napabuntong hininga ako bago inilapag ang bitbit na bag at nagpaalam na kay Jenilyn na umihi. Habang nagjijingle ako, bigla na lamang nagsipagtayuan ang mga balahibo ko sa batok nang makarinig ako ng tinig. Kasunod noon ang mga yabag na akala mo'y tumatakbo. Nakaramdam din ako na para bang may nakatitig sa akin sa hindi kalayuan. Dali-dali kong tinapos ang pag-ihi at bumalik ako kay Jenilyn. Naabutan ko naman siyang kumakain at nagpapainit ng kanyang kamay sa apoy na ginawa namin. Malamig kasi ngayong gabi, kaya naisipan namin na gumawa ng bonfire. Habang masaya kaming nag-uusap, isang kaluskos na nagpatahimik sa aming dalawa. Pupunta rin sa gilid ko si Jenilyn dahil sa pagkabigla, kinuha ko ang pagkakataong iyon upang magpakitang gilas sa babaeng nagugustuhan ko. Dinampot ko ang palakol na bitbit at unti-unting lumapit sa mga makakapal na dahon kung saan ang gagaling ang kaluskos. Dahan-dahan akong lumapit doon at malakas na pinalo gamit ang puwet ng palakol. Napatakbo ko pabalik kay Jenilyn nang may biglang sumigaw doon. Doon na lumabas ang lalaking kanina pang nagtatago at nagmamasid sa ginagawa namin. Kung ilalarawan ko ang lalaki, nakasuot ito ng makapal na jacket, may singkit na mga mata, saka panot ang gupit. Napansin ko rin ang logo ng jacket niya ay may bandila pa ng banyaga. Kung hindi ako nagkakamali, ito isang Hapon o kaya isang Chinoy na nangahanapin ang mutya ng ahas. "What's your name?" Tanong ko pa rito. Nagpakilala ito bilang Wan Choi, isang negosyanteng matagal nang pinaghahanap ng kanyang pamilya dahil bigla raw itong naglaho na parang bula. Yun pala, naririto lang, hinahanap ang trabong ko. "Ako hanap trabong ko, kayo ba'y kita to?" Nagtingi na naman kami ni Jenilyn at nagkibit balikat na lamang. Nakakapagsalita naman pala ng Tagalog eh. "Oo, ako salita Tagalog dahil trabong ko ay galing dito." "Bakit mo nga pala hinahanap ang trabong ko?" "Dahil ito bigay swerte sa akin negosyo." Napabuntong hininga naman ako at napagpasyahan na isama na lamang sa aming paglalakbay si Wan Choi. Tinanong niya rin kami kung ano ang ginagawa namin sa delikadong lugar na ito at ang tanging sagot na lamang namin ay naghahanap kami ng langis at saka gamot. Hindi na lang namin sinabi sa kanya ang totoong dahilan dahil baka isipin itong aagawan namin siya kahit totoo naman. Pagkatapos naming pakainin ang banyagang ito, napagdesisyonan na rin namin na ipagpatuloy namin ang paglalakad. Kinuwento ko na rin kay Wan Choi na pinaghahanap na rin siya ng kanyang pamilya, ngunit tumawa lamang ito at sinabing wala raw siyang pakialam dahil hindi naman talaga nag-aalala ang kanyang pamilya. Pera't ari-arian lamang daw ang habol ng mga ito sa kanya, kaya wala siyang pakialam kung mag-alala ang mga ito. Sa tansya ko'y nasa 32 years old na ang banyagang ito at ginugol na lamang ang lahat ng oras sa paghahanap ng trabong ko. Inusisa ko rin siya kung paano siya nabubuhay sa bundok na ito, wala naman siyang dalang mga pagkain. Nabigla naman ako sa tugon niya dahil marami naman raw ligaw na hayop dito na kaya niyang ihawin at kainin. Kinutuban naman ako dahil kung may ligaw na hayop na umaatake rito, bakit buhay pa itong si Wan Choi? Tinignan ko naman si Jenilyn at nahuli ko itong nakatingin sa akin. Bigla na lamang akong kinutuban, saka pilit siyang initian. Habang tinatahak ang masikip at madilim na kagubatan, saglit kaming napatigil na tatlo nang makarinig kami ng tinig. Nagkatinginan kaming tatlo at napagpasyahan na tumigil muna saglit sa paglalakad at magtago. Nagpaalam naman si Jenilyn na umihi saglit, kaya hinayaan na lamang namin siya. Habang naghihintay kami kay Jenilyn, nakwento ni Wan Choi na kung minsan
May naririnig din siyang ganoong tunog tuwing 9:00 ng gabi. Hindi niya na lamang daw yun pinapansin dahil baka isa lamang daw yun ligaw na hayop. Sumang-ayon naman ako sa kanya at napagpa siyang umidlip muna saglit. Pagkatapos ng ilang minuto, bumalik na rin si Jenilyn at nawala na rin ang tunog. Nagsimula ulit kaming maglakad ngunit hindi pa kami nakakadalawang hakbang, may umatake na kaagad sa amin. Isa itong maitim na baboy ramo at may mapupulang mga matang nanlilisik na nakatingin sa amin. Una nitong hinabol si Wanchoy, kaya kaagad kong kinuwan takip ng aking palakol at sinugod ang baboy ramo. Hinabol ko rin ito hanggang sa mataga ko siya doon sa kanyang likuran. Humiyaw ng humiyaw ang hayop hanggang sa unti-unti itong nagbago ng anyo. Nanlaki ang aking mga mata, pati na yung dalawa kong kasama, nang makitang hubot-hubad na katawan ng isang lalaki. Tama nga ang hinala ko. Inaatake tayo ni Lola. Pagkatapos sambitin ni Jenilyn ang mga katagang iyon, isa na namang malaking pusang itim ang sumugod sa amin. Dali-dali kong kinuha ang palakol na nakabaon sa likuran ng halimaw at saka ko tinagay yung pusa. Hindi siya pangkaraniwang pusa dahil sa laki nito. Nakulang na lamang ay kasinlaki ng tao upang mapantayan kami. Sa kasamaang palad, naiwasan ng malaking pusa ang palakol na itinapon ko sa kanya. Bigla itong naging agresibo at sinugod kami ngunit pumagitna si Jenilyn upang pigilan ito. Kinuha ko naman ang pagkakataong iyon upang pulutin ulit ang palakol sabay saksak sa likuran ng malaking pusa na yon. Nagtagumpay naman ako at gaya ng isa, bumalik din ito sa kanyang anyong tao na nakahubot-hubad na. Halina kayo, sinusugod na tayo ng mga alagad ni Lola. Sigurado akong sinusundan na tayo niya kanina pa. Ano ba meron dito ha? Hinata ko naman si Wanchoy at sabay kaming tatlo na kumaripas ng takbo. Hindi namin alam kung saan kami tutungo, basta ang layunin namin ngayon ay makatakas mula sa mga halimaw na humahabol sa amin. Habang tumatakbo kaming tatlo, sumulpot naman bigla ang tunog ng kanina pa naming naririnig. Sumigaw si Jenilyn na bilisan daw namin ang pagtakbo dahil hindi na mga alagad ng kanyang lola ang humahabol, kundi ang Lola Geneva niya na mismo. Ilang minuto kaming takbo ng takbo, kaya nang maramdaman namin ang pagkahingal, napagdesisyonan kong tumigil muna at magpahinga kami. Nang makahanap ng taguan, napahawak naman si Wanchoy sa dibdib niya at napaubo. Sabi niya pa, napagod raw siya sa pagtakbo namin kanina. Hindi na rin namin kinuwento sa kanya kung ano ang humahabol sa amin dahil baka isipin nitong nababaliw kami. Pero makabalik tayo sa humahabol. Sabi na nga ba'y kanina ko pa nararamdaman ang presensya ng matandang asubang na ito. Hindi niya talaga kami titigilan hanggat hindi niya ako nakukuha. Pwes, manigas siya. Hindi ako makapapayag na mapasa kamay niya ang mutya ng ahas. Tumayo ako at naglakas ng loob. Ako na ang hahanap sa matandang ahas. Ayokong may madami pa sa kapahamakan ko. Hindi pwede. Mapapahamak ka. Hindi. Dito muna kayo. Ako nang bahalang maghanap sa matandang ahas. Ngunit, hindi ko alam ang itsura nito. Kung ano. Sa rurok ng bundok na to, doon mo makikita ang tunay na matandang ahas na nagmamay-ari at nangangalaga ng trabungko. Maaari mo itong makuha sa bibig niya, ngunit mag-iingat ka dahil makamandag ito at kaya kang paslangin kahit anong oras. Tumango ako at nagpasalamat kay Jenilyn bago sila iniwanan. May tiwala ako sa kanya. Sa loob ng maikling panahon na aming pagsasama, malaki ang tiwala ko sa kanya dahil marami siyang nalalaman tungkol sa trabungko. Saglit naman ako na tumigil na mapagtantong wala akong hawak na panglaban kung aatakihin akong muli ng nilalang. Kung kaya't ibinuhos ko na lamang ang laman ng bag ko at kinuha ang 2 baril sa isang balisong. Pagkatapos nun, iniwan ko kaagad ang iba ko pang mga gamit dahil kailangan ko makarating sa rurok ng bundok na ito sa lalong madaling panahon. Alam kong gusto nang magpahinga ng katawan ko, ngunit hindi ang utak ko at puso. Kailangan mapasa akin ng trabungko
upang mailigtas sa kapahamakan ng aking mga kaibigan. Itinda ko ang sakit at pagod na nararamdaman ko hanggang sa makarating ako sa rurok. Tama nga si Jenilyn. Nandoon ang ahas na may hawak ng trabungko. Hindi ko in-expect na malaki pala talaga ito. Kasing laki ng braso ko. Pinalibutan siya ng mga ibang ahas, samantalang ang ahas na ito'y nakanganga lamang at kitang-kitang kumikinang na trabungko. Sa wakas, nakita rin kita. Akmang lalapitan ko na sana ito nang isang malaking itim na aso ang humarang sa akin. Nanlilisik ang mga mapupulang mga mata nito. Naglalaway habang nakatingin sa akin. Kung hindi ako nagkakamali, ito ang asubang na humahabol sa akin. Aminin mo, ikaw si Lola Geneva, hindi ba? Biglang naging agresibo ang asong ito at unti-unting nagpalit ng anyo bilang isang pangit na aswang. Sabi na nga ba, ang asubang na ito ay si Lola Geneva. Pinalabas niyang matutulis at mahahaba niyang kuko at dali-dali akong inatake nito. Inilabas ko naman ang 2 baril ko at pinagbabaril siya. Maswerte itong nakailag at sinugod na naman ako. Napahiga ako sa lupa nang tumalon siya at nakita kong babagsak papunta sa akin. Kinuha ko naman ang pagkakataong yon at akmang kukunin na sana ang trabungko, ngunit 2 ahas ang biglang kumagat sa mga braso ko. Napasigaw ako dahil sa sakit at dali-daling kinuha ang mga ito sa aking braso. Hinayaan kong dumaloy ang mga dugo upang lumabas ang lason ng ahas na kumagat sa akin. Alam kong hindi ako magtatagal at mawawalan rin ako ng malay. Ngunit bago ko gawin yon, kailangan ko munang matalo ang halimaw na ito. Tinignan ko ang wristwatch ko at saktong mag-aalas 12 na ng hating gabi. Mabilis naman ako nakaisip ng paraan kung paano ko tatalunin itong matandang aswang. Dinampot ko ang 3 makamandag na ahas at inihagis iyon sa kanya. Sinagi naman ang kanyang mga kamay ang 2 ahas, ngunit hindi ang isa. Nakagat siya nito sa leeg dahilan upang mapatumba siya. Habang abala ang aswang sa pagtatanggal ng ahas sa kanyang leeg, ginamit ko naman ang pagkakataong iyon upang kunin sana ang trabungko sa bunganga ng matandang ahas. Ngunit bigla na lamang niya itong isinara, saka mabilis na umalis. Hindi na rin ako nag-aksaya pa ng panahon at dali-dali ko itong hinabol. Aaminin ko mabilis na nakatakas ang ahas, kaya naabutan ako ng pagkalat ng lason sa aking buong katawan. Nakaramdam ako ng pagkahilo at unti-unting nawala ang aking ulirat. Napabangon ako nang marinig ang isang pamilyar na boses. Kinusot ko ang aking mga mata at unti-unting naging klaro ang lahat sa akin. Nilibot ko ang aking paningin sa buong paligid. Wala na ako sa gubat. Ngunit bakas pa rin sa aking katawan at damit ang mga dumi na natamo ko sa pakikipaglaban sa aswang. Tumayo ako at naglakad-lakad hanggang sa maaninag ko ang isang pamilyar na figurang nakasuot ng puting barong. Lumingon ito sa akin kasabay nun ng paglaho niya. Ngunit 1 segundo pang makalipas nang sumulpot na ito sa harapan ko na siyang kinagulat ko naman. Tama kayo, si Dad ang kaharap ko ngayon. Nakangiti siya sa akin, saka ginugulo ang aking buhok. Bumubuka ang kanyang bibig ngunit hindi ko marinig ang kanyang sinasabi. Jendrik? Napabalikwas ako ng bangon. Kagad akong luminga-linga sa paligid. Tama, panagkitip lamang ang lahat. Kagad ko namang hinanap ang ahas at trabungko na mapagtanto kong may araw na. Ang sabi ni Jenilyn, wala raw silang nakitang ahas nang matagpuan nila akong walang malay. Nagamot na rin pala niya ang sugat ko at kailangan na naming umalis upang bumalik ng bayan upang magpagamot ako sa malapit na ospital. Hindi ako sumang-ayon ng una dahil kailangan ko makuha ang trabungko upang mailigtas ang aking mga kaibigan. Ngunit magpahinga na lamang daw muna ako, sabi ni Jenilyn. Wala naman akong nagawa kundi ang sumang-ayon sa kanyang kagustuhan. Bumalik kaming 3 sa bayan upang ipagamot ako. Tumanggi naman si Juanchoy na bumalik sa Maynila at umuwi na lamang sa kanilang bansa dahil gusto pa niyang sumama sa amin para mahanap din ang trabungko. Napabuntong hininga naman si Jenilyn at napagpasyahang bumili muna ng gamot.
Nang makaalis ito, lumabas kaagad ako ng bahay upang puntahan si Geneva. Ngunit bigo ako dahil wala nang tao sa kanyang lumang bahay. Napasabunot naman ako sa sariling mga buhok dahil sa kawalan ng pag-asang mailigtas ang aking mga kaibigan. Nagtanong-tanong naman ako sa mga tao kung nasaan si Geneva, ngunit halos lahat sila hindi alam kung saan ito pumunta. Naabutan naman ako ni Jenilyn at Wanchoy na nakaupo sa harap ng lumang bahay ni Lola Geneva. Ikinuwento ko lahat kay Jenilyn kung gaano kaimportante sa buhay ang mga kaibigan ko. Narinig ko namang napabuntong hininga siya, sa kanya ako niyakap. Masking nga rin siya hindi alam kung saan nagpunta ang kanyang lola. Ngunit isa ang masisiguro niya, kailangan na namin ngayong mag-back up upang mahanap ang ahas na nagmamay-ari ng trabungko. Mabilis naman akong sumang-ayon sa kanyang kagustuhan dahil ayoko nang may madami pa sa kapamakan na dala-dala ko. Kung kaya't napagpasyaan ko na lamang na mamayang gabi, babalik ako kaagad ng bundok upang hanapin ang ahas. Kailangan ko makuha ang mutya at mahanap ang mga kaibigan ko sa lalong madaling panahon. Kinagabihan, 6:00 ng gabi. Magkaparehong oras ay gumaya kaming tatlo upang balikan ang rurok ng bundok. Hindi ko iniinda ang sakit at abdi ng mga sugat dahil alam kong mas masakit bang dinadanas ni Lloyd at Ian ngayon sa kamay ng asubang na si Geneva. Inalalayan naman ako ni Wanchoy at Jenilyn dahil paminsan-minsan ay natutumba ako dahil sa pagkahilo. Gaya ng sinabi ko, hindi pa ako ganoong kagaling pero kailangan kong isakripisyo ang nararamdaman para sa aking mga kaibigan. 12:00 ng hating gabi nang makarating kami sa rurok ng bundok. Nandoon ulit ang ahas na may trabungko sa kanyang bibig. Nakatingin ito sa amin na parabang nang aasar. "Huwag ka nang tumakas pa. Kailangan ko ang trabungko." Lumuhod ako sa harapan niya at nagmamakawang ibigay sa akin ng mutya. Nangako rin akong gagamitin ito sa mabuti at tutulong sa kapwa. Ilang minuto pang makalipas ng unti-unti nitong ibinuka ang kanyang bibig. "Trabungka!" Nabiglang sigaw ni Wanchoy. Dali-dali akong tumayo at akmang kukunin ko na sana nang isang kamay ang umatak sa akin. Napasigaw ako sa sakit ng tumama ang sugat ko sa bato. Mas lalo itong dumugo kaya napahawak ako sa braso ko tumingin sa ahas. Ngunit laking gulat ko na wala na ang mutya roon. Tinignan ko si Jenilyn na kasalukuyang nasa tabi ng ahas. Hawak-hawak ang trabungko at nakangising nakatingin sa akin. Anong ibig sabihin nito?" Tanong ko pa kay Jenilyn. Pasensya ka na, ngunit kailangan ko ito upang buhayin muli si Lola Geneva. Lumuhod siya sa malaking ahas na parabang nagbibigay galang. Nagsalita rin siya at kinausap ito ngunit nanatiling nakatingin lamang ang malaking ahas sa kanya. Napakunot noon naman siyang nakatingin sa akin at binigyan ako ng makatanungang muka. Hindi maaari. Susugurin na sana niya ang ahas nang bigla siya nitong tuklawin sa leeg. Dali-dali akong tumayo at kaagad na tumakbo papunta kay Jenilyn upang kunin ang trabungko. Nang mahawakan ko na ito, bigla na lamang umilaw ang buong kamay ko at kasunod noon ang malakas na enerhiyang dumadaloy sa aking katawan. Maligaya ako dahil sa bagong tagapagmana. Napatingin ako sa ahas at hindi makapaniwala sa nangyayari. Dali-dali kong nilapitan si Jenilyn na naghihingalo, subalit sumisirit ang sariwang dugo sa kanyang leeg gawa ng kagat ng ahas. Hinawakan ko ang leeg nito at kasunod noon ang pagtigil ng pagdurugo. 12 taon nang nakakalipas nang mag-isa akong tagapagmana ng trabungko. Aaminin kong hindi madali at hindi rin mahirap. Kailangan mo lamang magtiwala sa iyong sarili upang makamit ang bithiin mo sa buhay. Pagkatapos ng pangyayaring yon, nailigtas ko naman sa wakas ang mga kaibigan ko at katulad ko, mga successful na rin sila ngayon. Simula kasi nang makabalik kami sa Maynila, isinumpa ko sa trabungko na magbabago na ako at magiging marunong magpatawad. Sa ngayon, isa na akong matagumpay na businessman. Samantalang si Jenilyn naman ay naging ina ng mga anak ko. Napatawad ko na rin siya sa kanyang pagtataksil para sa kapakanan ng kanyang lola. Sa buhay, kailangan lamang natin magtiwala sa sarili
at maging marunong tayong magpatawad sa kahit na anumang bagay. Dahil kung ako ang tatanungin ninyo, mas lalong giginhawa ang inyong pakiramdam kung marunong kayong magpatawad. Hanggang dito na lamang po ang kwento. Maraming salamat po sa inyo. Kung nagustuhan po ninyo yung kwento, kahit isang like at comment lamang po, maraming salamat po sa inyo. Malaking tulong na po iyon.